Risk Management Plan, Facebook Messenger application. Next. Objective, identify potential security risk in Facebook Messengers. Yung identify potential security risk, this means finding possible threats or dangers in the application. Example po nito is yung mag-send sila ng phishing links sent in message. Gumagamit sila ng fake account, nagpe-pretend silang kaibigan mo or kakilala mo na mga hacker na nagtatry na ma-access yung account mo. Assess the likelihood and impact of identified risk. Ito naman po is, this means checking how likely the risk will happen and how serious the damage will be. Example po nito is yung fake login page through Messenger. Madalas nangyayari, yung impact nito is malaki sa users, yung account niya is pwedeng ma-hack. Propose preventive, detective, and corrective controls. This means naman po is making solution to prevent and detect and fix problem. Prevent control before the problem happens. Example nito is yung two-factor authentication or OTP login. Detective control, detection problems. Dito naman po is dinedetect niya yung mga system detect suspicious login from other country. Corrective control or fixing the problem. Resetting the password and locking the account temporarily. Dito is yung mag-change password ka. Ensure protection of user system and data. Ini-ensure niya yung user's system and data. The goal is to keep safe everything. This includes protections, users, their account and identity, system, the messenger application itself, data, message, photos, and personal information. Example po nito is yung end-to-end. Yung kailangan mo munang pin bago ma-retrieve yung mga chat. Next is Dave Ochoa. Chosen topic, Facebook Messenger. Real-time messaging platform, send, receive message instantly. Example, gusto mong mag-update pero hindi mo siya kasama. Yun, so i-ano mo na lang, i-chat mo na lang or i-text sa Messenger. Makikita niya yun at mababasa niya ng mabilis basta't may internet connection siya. Media sharing and communication. Share photos, video, audio. So, halimbawa, yung GF mo, malakas yung topa, kailangan mo mag-update. So, magsisend ka ng picture, video, tsaka yung mga videos para hindi na siya tumopa. Voice and video calling features. Call using the internet. So, dito, pag gusto mo siyang, may gusto kang makausap na malayo sa'yo, gusto kang magkita, ganun, pwede kang mag-call na lang gamit yung internet tsaka video call. Online storage of conversation, message, save online. Example na wala yung cellphone. Gusto mong mag-online sa ibang cellphone. So yung mga message, hindi mawawala yun, nakasave. Basta alam mo yung end-to-end password mo. Next. Risk identification. Risk identification is the process of recognizing possible dangers or threats that can affect a person's online account, device, or personal information. By identifying this risk early, we can prevent serious damage. First is account hack. Unauthorized access to user's account by an attacker without permission. So this happens when an attacker gains unauthorized access to someone's account without permission. The hacker can change password, steal information, or pretend to be the account owner. Next is phishing attacks. Fake messages or links that tricks users to giving personal or sensitive information such as passwords. This involves fake messages, emails, or links, OTPs, or bank detail.
It usually looks legitimate, but it is usually a scam. Next is malware or malicious links. Harmful links that may install viruses or spyware on a user's device when clicked. These are harmful links or files that install viruses. So, nag-i-install daw sila ng mga viruses sa ating mga devices. This can slow down your device or steal your data. Next is data privacy leakage. This occurs when private information or conversations are exposed to unauthorized people. It can happen due to weak security, hacking, or careless sharing information. Next. So risk assessment, ito yung mga nasabi kanina sa risk identification. So these are the possible na pwedeng mangyari sa system natin. Una yung account hack, phishing attack, malware or malicious links, tsaka yung data privacy. So ito yung chances na makapasok sila sa mga system natin. Para sa account hack, yung chances niya is nasa high. Kasi po medyo mataas yung marami ang mga pwedeng mag-hack sa system. And then yung damage na pwedeng idulot ng yung risk na yun is medyo mataas din or high din. And then yung risk level is mataas. So para naman sa phishing attack, yung chances na makapasok sa system natin is mataas din kasi laganap yung mga phishing attack na ginagawa ngayon. Magsisend lang sila ng kung ano-ano and then yun makakapasok na sa system natin. And then yung damage na magagawa niya rin sa system natin is mataas. Tapos yung risk level, kung i-rate natin siya, mataas din siya. Para naman sa malware or malicious links, so yung chances na makapasok sa system natin, medium lang. Hindi siya kamukha ng account hack and phishing attack, pero yung damage niya is nasa high. Kasi pag nakapasok yung malicious links or pwedeng yung malware or pwede niya sirain yung system mo, and then yung damage nun is medyo mataas or mataas siya. Tapos yung risk level naman, nasa medium lang. Tapos naman sa data privacy leakage, ang chances na nakapasok sa system natin is medium lang. And then pero yung damage niya ulit is nasa high. So mataas pa rin yung damage na pwedeng magawa sa system natin, pwedeng masira or yung damage na pwedeng mangyari. And then yung risk level naman is nasa high din. So yun yung risk assessment para sa Facebook and Messenger. Next. Preventive controls. Preventive controls o mga hakbang para maiwasan ng mga cyber threats. Two-factor authentication. Additional verification step. Halimbawa, kapag nag-login ka sa Facebook at nagpadala ito ng code sa iyong cellphone, kailangan mo munang ilagay ang code bago makapasok sa account. Strong password policy uses complex password. Halimbawa, sa halip na 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung ilagay mong password, mas mabuting gumamit ng password na may halong letra, numero at simbolo. End-to-end encryption. Only sender or receiver can read. Halimbawa, kapag nag-chat ka sa Messenger na naka-encrypt kayo lang ng kausap mo ang makakabasa ng mensahe. Avoid suspicious links. Halimbawa, kung may nag-message na click here para manalo ng 10,000 pesos, hindi mo ito dapat i-click dahil maaaring scam o may virus ito. At ang panguli, regular security updates, fix vulnerabilities. Halimbawa, kapag may system update ang iyong cellphone, dapat mo itong install dahil inaayos nito ang mga security problems. Sa kabuuan, ang preventive controls ay mahalaga upang maprotektahan ang ating personal na impormasyon laban sa hackers. Next. Detective controls. Detective controls, yung detective controls is yung security measure ng mga possible na problema sa system bago siya pumasok, ma-damage na data or manakaw na data. Login notification alerts. Alerts unusual logins. Login notification alerts. Ito yung pag may nag-login sa ibang CP na hindi
lagi mong ginagamit, magno-notify sa'yo na may naglagin sa ibang device. Monitoring unusual activities. Detect suspicious behavior. Monitoring unusual activities. Ito yung nagmo-monitor sa behavior pattern ng system. Pag na-detect siya ng kakaiba, magno-notify ito or i-stop niya agad yun. Spam and phishing detection. Identifies fake message. Spam and phishing detection. Ito yung system na nag-verify ng mga email or message kung scam or hindi. Intrusion Detective System or IDS detects attacks. Intrusion Detective System. Ito yung system na bantay sa device or network mo. Next. So, corrective controls. So, password reset function, change compromise password. So, ito ay feature na nagbibigay daan sa user na magpalit ng password kapag hinala ang may ibang taong nakakalam o gumagamit ito. So, for example, kung may nag-login sa iyong account nang hindi mo alam, maaari mong gamitin ng forgot password upang mag-set ng bagong password. So, second is account recovery process, regain access. So, ito ay process na tumutulong sa user na mabawi ang access sa kanilang account kapag nakalimutan nila ang password o hindi sila makapag-login. So, for example, kapag nakalimutan mo ang password ng iyong email o social media, so magpapadala ang system ng verification code sa iyong email o phone para mabuksan ulit yung account mo. So, pangatlo is temporary account locking. Kapag maraming beses na maling password ang inilagay o pansamantalang ilalak ang account upang maprotektahan ito sa laban sa hacking. So, for example, kung 5 beses tinry yung password sa isang online or sa Facebook mo, maaaring malak ang account ng 15 to 30 minutes bago mo ulit ito malalagin. So, pangapat is data backup and restoration recover data. So, ito ay ang pag-iingat ng kopya ng mahalagang data upang maibalik ito kapag nawala, nasira o na-delete. So for example, kapag nasira ang computer ng isang kumpanya is maaari nilang ibalik ang kanilang files mula sa backup system o cloud storage. So panglima is reporting and blocking suspicious users. So ito ay paraan upang i-report at i-block ang mga kahina-hinalang user na maaaring nagdudulot ng problem o panganib sa system. So for example, sa social media, kung may taong nagpapadala ng scam o spam message, maaari mo siyang i-report at i-block upang hindi na siya makapag-send ulit. So yun. Next. So, conclusion, Facebook Messenger faces cybersecurity risks. Risk assessment determines likelihood and impact. Control strategize, minimize threat. Ensure security and user trust. So, basically yung Facebook Messenger is mataas siya sa risk, sa pagkakahack, sa mga ganon. Then, sa tamang risk assessment lang, malilesen yung mga pwedeng ma-damage or possibility na ma-hack ka na mga hacker. Ayun lang.